Hey guys! Dahil hindi ako makatulog, so story time muna ako sa inyo. Way back when I was in college, started na mag-racket. Siyempre parang other income ba? Kasi siyempre, sa college is madami vacants. So, madami ako time. Kaya, siyempre, side hustle. Ayan. I will let you see my pictures before as a proof. Char. Yung pinakauna is, hindi ko naman siya matawag na racket kasi parang siya parang summer job. Ano ba ako nun? Basta year 2016 yun. Summer job ako sa KJ Fairmart. Kasi sa tita ko yun sa isang product. Alam niyo yun, yung ACS. Yun. Ako si Pride. Alam niyo yung Pride na sabon? Yun. Pakita ko sa inyo yung picture ko. Ito. So, ayan. Wait. Ayan. Oh my God. Ayan. Wala akong pakialam sa mukha ko as long as nagtitake ako pictures as a souvenir na ay nag-racket ako kasi syempre the future purposes is may i-look back ako na uy, nung ganitong time is ganito ako, ganito ganyan. So ito. Ako si Pride. And dito ko na-meet yung isa kong best friend, si Aljen. Ayan. You see that? Ayan, payat po siya dyan, and ako is baby face. Parang alam niyo yun. Dyan kami nag-meet, and hindi ko in-expect na in a short period of time is parang sobrang lalim ng pinagsamahan namin na parang matagal ko na siyang kilala. So, the feelings are mutual. So, ganun din siya sa akin. So, ayun, nag-click kami, and till now is very good, and last month is nag-attend ako ng wedding niya. Yan. Yan siya. Si Aljen. No, payat-payat pa niya dyan. Then ako baby face. Then, may papakita ko sa inyo yung picture ko na tanjin. Kayo na lang humusga. Yan. Alam niyo, pakahaba ng damit ko. Wala akong pakialam talaga kung ano yung looks ko as long as kakapera ako na at least, di ba? So, ano ako dyan? Push girl or promo girl. Ako si Pride, then si Aljen is si Shield. Kaya tawag ng mga tao sa amin is ako si Pride, tapos siya si Shield. Uy, Pride! Ganito, ganyan. So, tingnan nyo yung formada ko, guys. Naka-slim fit, tapos naka-dollar shoes pa yan na beige. Tapos yung down uniform ko, isang haba, di ba? Walang pakialam. So, wala talaga. As long as makapagbenta ako, makapag-offer ako, maka-ano ko ng sales, ganyan. So, yun yung very first na parang na nagtatrabaho ako. The next is, yan, yung picture ko na yan. Diyan ako nag-start mag-lipstick kasi meron kami isang kakilala dyan na mahilig siya sa lipstick. And then, nagustuhan namin siya. Then, ayan naman. Na-apply ko rin sa self ko. Nagmamat lipsticks na ako. Ganyan. So, parang pretty ko dyan. Ganyan. Ano namin yan? Parang free time or break time na chika-chika na kami sa isang corner. Ganyan. So, basta ang saya. So, yan yung first na nagtrabaho ako sa buong buhay ko. Ano ako niyan 17 years old. And then, turning 18. Kasi parang, April 2016. Then, syempre, May birthday ko. So, ayan, nag-18 ako nung May. And then, ano lang yan, 3 months yung run ng summer job namin kasi pasukan na ganyan. So, next racket ko is 2017 na. Bagong reband ako noon. Tapos, yung hair ko is, alam niyo yung octopus na haircut na short dito tapos long sa likod. Yan. And, meron akong classmate na nag-approach sa akin na, uy, Krisa, gusto mo ba mag-racket? Ganto ganyan. Kasi naghahanap kami ng model sa Palmolive, ganto ganyan. So, ako, first time kong bumalik ulit na yung parang mag-work. So, natakot ako, parang may pressure sa akin na, kaya ko ba to? Ganto ganyan. And then, sabi ko, okay, go, ganyan ganyan. So, ito na. Charan! Yan, diba? Bagong reband ako niyan, then Colpal yung product, which is Colgate Palmolive. Then, 3 days yung run niyan. Yung gagawin namin dyan is mag-offer lang din, magpupush ng product, ng Palmolive, ng Colgate. And then, with a twist, kasi parang ginawa kaming model.
tatlo kami niyan, nagsayaw-sayaw kami sa stage. Alam niyo 'yun, pinagawa kami ng coordinator namin, "Uy, gawa kayo ng steppings, ganito yung music." Binigyan kami ng music. And then yung dalawa kong kasama is ako yung inassign, yung parang, "Uy, Chris, ikaw na bahala sa steppings kasi dancer ka naman o marunong ka naman sumayaw, bla bla, chuchu." So, syempre nung time na 'yun parang, "Oh my God, nape-pressure na naman ako, ganito, ganyan." Pero syempre dahil nga mahilig ako sumayaw at gusto ko yung pagsasayaw kasi nga dancing is my passion. So ayun, naituwid namin, nalampasan namin, naging successful yung sayaw-sayaw sa mga steppings na gawa-gawa ko. Diyos ko Lord, YouTube lang. So ayan. And diyan ko naman na-meet yung madi ko, which is yung kumare ko kasi inaanak ko yung anak niya. Eto, si Jenny. Ayan, yan. Diyan kami nag-meet and parang same lang din kay Aljen na in a short period of time, parang sobrang tagal na namin magkakilala. Gano'n talaga siguro 'pag yung mga mabait is parang naa-attract mo yung kapwa mabait mo 'no, gano'n. So ayan, bait-bait yan ni Jenny, madi ko yan siya. Ayan. So yan. First time namin mag-meet diyan ha. I mean hindi, I mean first time kami magkasama sa racket. So, gano'n. Siguro yung run namin na 'to is pang 4th times na kita namin kasi syempre yung mga past days is yung nagpa-practice kami ng sayaw. And ayun 'no, parang close na close kami oh. Yeah. So next is eto. Ito yung mga ate-ate namin. Ayan sila. Tapos ito si Maddie. Ito yung mga ate namin na parang nagga-guide sa amin kung paano gawin, kung ano yung gagawin namin, ganito ganyan. And ayun na nga. So, sobrang saya nila kasama lalo na sa buwan yung mga kwentuhang, 'di ba? Okay, next. Eto, kami ni Maddie is pang 3rd day na ng run namin 'yan kasi parang may expo yung ano yung Pure Gold. So, 'yun. 'Di ba? As in, sobrang sweet namin ni Jenny. Kaya nga nabuo yung, kasi yung pangalan niya is Jenebeth, tapos ako si Krisa Joyce. Minix niya. Tinatawag niya akong Chrisabeth. Tapos, so syempre, tinatawag ko siyang Jenny Joyce. And then, ayun na nga, fast forward, naging inaanak ko yung anak niya. Isa to sa pinaka-funniest na hindi ko na ma-imagine ba't pinatos ko tong racket na to. Sneakers. Ayan. Sa downtown yan, yung area namin. Tapos maglalatag lang kami ng ganyan. Tapos magbebenta kami ng sneakers, guys. Tapos hindi ko na maisip na nagsisigaw ako dun sa downtown na, "Ma'am, sir, sneakers, tag 10." Ganyan. M&M's, ganyan. Sneakers and M&M's yun yan. So, ayun. So, syempre, dahil, you know, gusto ko rin magkapera yung best friend ko, dinamay ko siya. Ayun, dinamay ko siya. Sinama ko siya sa downtown kasi hindi pwedeng ako lang yung magsisigaw dun. So, ayun. And at the same time, gusto ko rin magkapera siya, di ba? Kasi ano kami niyan students. 2017. So, hindi enough yung 100 pesos na baon sa isang araw. So, kailangan namin ng extra income. So, ayan. And guys, dito ko rin na-meet yung isa kong best friend. Si Kim. Ayan siya. Medyo hindi pa kami masyadong close dyan. Dyan ko siya una na-meet. Pero, mas nauna silang magkasama ni Lial kasi sila yung pair nung area. Kasi merong times na doon lang kami sa downtown, then meron man field kami, so by pair, so sila mag-pair. Hindi kami pinair ni Kim ever. Pero naging best friend ko yan, si Kim. Then next is ito, kami ni Lial, pinair kami dyan kasi inassign kaming field. So kaming pair. And syempre, dahil meron tayong brains, yung binibenta naming sneakers, yung per box nun dati is 120 per box. And then, biglang ginawang promo na buy one take one. So, 120, dalawang box na, which is 60 pesos each. Pero yung ginawa namin nga, dahil nga smart kami, and gusto namin ng extra income, is binibenta namin 120 per box. So, meron kaming kitang 120. Kasi, di ba yung 120 pesos is dalawang box na yon. So, binibenta namin isa na 120. So, nagkakaroon kami ng 120 pesos every benta. Ganito, ganyan. So, ayun na nga. Pupunta kami ng mga, door to door yan sa mga offices, lahat-lahat. And sobrang tuwang-tuwa ni Lial. Kasi nga, meron kami, except sa payout namin, yung rate namin na 400 pesos per day. Syempre, meron kaming additional, di ba? Kasi nga, diniskartehan namin.
And so, ayun na nga, sobrang saya namin kasi ang dami naming, you know, and ayun na nga, nalaman din nung ano, parang nakatunog yung coordinator namin na yung nag-handle sa amin na yun yung ginagawa namin. Pero bahala na, wala kaming pakialam. As long as binebenta man namin ng maayos, 'di ba? So, ayun. Diniskartehan lang namin. Next photo is charan! Mascara yan. Mascara 2018? 2018? Ay, hindi. Mascara 2017. Oo, Mascara 2017. And dahil gusto ko rin magkapera yung best friend ko, dinamay ko na naman siya. Ayun. Ano siya, pero magkaiba kami ng uniform. Kasi ako, brand, ano kami, parehas kaming brand ambassadress. Pero siya, ano siya, Camel Warriors. Tapos ako, Camelyoke. Magkaiba kami ng job doon. Ng duties. Kasi siya, field. Which is, siya yung lalapit sa mga customers, mag-offer, magbigay ng freebies, kung may nabiling camel, ganito, ganyan. And then sa akin naman is yung customers yung lalapit kasi meron kaming parang stage. So, yun. Hindi kami magkasama, pero syempre nasa isang lugar kami kasi nga, yung Bacolod, isang street yun, Lacson Street. Is napakahaba yun. So, parang dinivide-divide yung area, ganyan. So, malaki yung income namin dyan. Kasi highlights yan eh. Then, ito yung mga kasama ko. Kasi, ayan nga. Yung gilid niyan, ayan yung canopy. May stage dyan. So, yan yung sila yung kasama ko. Sa amin naman lapit yung customers, ito ganyan. And ito yung ate-ate ko, si Ate Janelle. Then, ayan na, the rest. And feel na feel ko yan dyan, guys. Yung makeup ko. Tingnan nyo naman. Diba? F na F. And nung time na yan, feeling ko ang ganda-ganda ko. Tingnan nyo yan, guys. May pa-black pa ako. Tas yung uniform namin is yellow and blue kasi nga camel. Pero para kaming mga cheerleader ng ng Golden State Warriors, 'di ba? Pero okay lang, idol ko naman si Stephen Curry. Then after mascara, kasi yung highlights is parang 17, 18, 19 ganyan ng October. So 3 nights. Yung duty namin is from 4 PM to 1 AM ganun. Then after mascara is patuloy pa rin yung racket ng camel, pero ano na, parang out of towns, ganyan. Punta na kami sa mga iba't ibang lugar, nag-set up kami doon ng booth, parang ganun pa din. Sa amin pumupunta yung customers, tapos i-present nila yung nabili nilang camel, tapos ililist ako, then bibigyan sila namin ng freebies, ganyan lang. Then kung gusto nila kumanta, ganito, bla bla chuchu, may mga free silang lighters, t-shirts, cups, ganyan. And after mascara na to, ito, yung picture na to. And kasama ko naman dito is si Maddie. Yan. Kami na naman ulit. Kasi nga Rocketera era namin dyan. So, ayan. And ito, nakalimutan ko, during mascara to, ito yung Lacson Street. Ayan. Ayan yung uniform namin. Ano yan? Mga 3 PM magpo-4. Magsa-start kami niyan. So, ayan. Picture ako. Syempre, memories. And next picture is, ito na yung out of town namin sa Camel. Ayan. Ayan, magsiset up kami niyan. Paano ba ako lalayo? Ayan. Siset up kami ng booth, ganito ganyan. Ako yung tagalista dyan. Sa akin nagpaparegister yung mga tao na kumukuha ng, or nag-claim ng mga freebies, ganyan. Tapos si Ate Yen, yung may hawak na mic is, siya yung host. Then si Ate Janelle, yung parang nag-assist din. Kasi, pwede ka kunwari, ikaw customer ka, bumili ka sa big stores ng Camel, ng 3 box, or 3 pack ng Camel, tapos papakita nyo sa amin. Then, kung gusto mo, parang maglalaro ka, kung gusto mong kumanta yan, may TV kami dyan, yan. Pag kumanta ka, tapos yung score mo, bibigyan ka namin ng freebies, ganyan. Parang lang, pang-entertain sa mga people. Then, sila naman yung kasama ko sa mga sa mga out of towns. Iba't ibang province ba? Hindi. Iba't ibang cities yung namin, pinupuntahan namin. So, that time is parang explorer ako. Nakakapunta ako sa iba't ibang town. So, ayan. And, ito yung mga kasama ko, mga ate. Then, ito lang yung bata sa amin, si Georgina. And, ayan, super pretty niya. Super pretty niya dyan. Ayan. Ano pa ako niyan eh, pet pa ako, 49 kilos. Ay, hindi.
44 kilos ako dyan. Ayan. Diba, ang gaganda ng mga kasama ko. The next is, eto, kami ulit ni Maddie. Kasi parang, ang cute-cute ng uniform namin dyan. And actually, bawal i-post yan sa Facebook that time. So, dahil pasaway ako at hindi ko naman friends yung parang coordinator namin. So, hindi niya naman nakikita. So, syempre, alam mo niyo naman na yung Facebook ko is parang digital diary ko na yan. So, ayan. Pangit ko dyan, no? Tingnan yung collarbone ko. Yan. And ano yan, guys, ha? While nagka-camel ako is, nagsisneakers din ako. Parang, while nagsuschool ako, nagka-camel ako, nagsisneakers ako. So, parang divide-divide yung depende. And, so lucky na yung schedule ko sa school is umaayon sa racket ko. Ganyan. So, pag wala akong pasok, racket ako. Pag may pasok ako, edi wala akong racket. Ganyan. And, next picture is, eto. Yan. Ano yan? Asharat kami. And, si babe ko yung invite sa akin dyan na mag-racket kami sa isang school. Ayan, yung Don Bosco sa Victorias. Asyaret kami dyan. Kasi, alumni ng ng Don Bosco. So, parang kami yung assist. So, asyaret nga. So, ayan. And dito ko na-meet yung mga PPG ko. PPG is Paru-Paro G kasi that time is sikat na sikat yung Paru-Paro G na sayaw. Alam niyo, parang, basta, nakalimutan ko ba sa yun. And dito na buo yung friendship naming 5. Tcharan! And yung friendship update namin ngayon is okay. Kaso nga lang, LDR kasi si Alja nasa Manila din, ako nasa Davao din. The rest is nasa Bacolod. So, yun na. Minsan lang kami magkikita pero I'm so happy na nabuo yung friendship namin dyan. Alam niyo yun. Every racket ko may namimit akong kaibigan na parang basta ganun. Hineld yung alumni nila sa isang gym dun sa Victorias. Ayan. So, picture. And alam nyo guys, yawa talaga kasi tapos na yung parang nagiinuman na lang yung mga thunders, ganito ganyan. Sinabihan kami ng coordinator namin na, uy, punta kayo dun sa isang table, inom-inom din kayo kasi mamaya uwi na tayo, ganito ganyan. So ako, napilitan ako uminom ng San Mig Light. And dyan ko natutunan sa isa kong kasama na para matanggal daw yung pait is kumain ka ng candy, then inom ka ng San Mig Light. So ginawa ko nga, totoo nga, natanggal nga yung pait. So ayun. And alam nyo guys, nakakatuwa kasi nakakasama ko yung mga best friend ko sa mga rackets ko. Ayan, si Aljen. Next is, eto. Bigla ang racket to kasi na ako niyan nasa Ayala na ako nag-work niyan Tapos bigla akong kinontak ni Maddie na, Maddie, gusto mo ba ng racket? Ganito, ganyan. So, syempre, dahil dumadaloy pa rin sa blood ko yung pagkaraketera ko. So, sige, go! Ganyan. Ano ba yan? Ayun. So, in-explain sa akin, ganito, ganyan. Eto na, the day. Yan. Ano kami niyan? Sa parang isang cockpit dun sa Talisay. Sabong International Racket yan So, para kaming mga teller sa isang sabungan. Yawa. Hindi kompleto yung racket mo kung hindi ka naging teller sa isang sabungan. Ganyan. So, ayun. Nakakatawa kasi sabi dun sa amin is kailangan yung mag-sexy top na color green. So, dahil wala akong ibang sexy top, yung natatanging green ko lang na damit is yung sleeveless. So, ayan. Sleeveless si ate mo. Dara sila parang naka-cover-cover. Ako lang naka-sleeveless. Yawas. So, yun na nga. And syempre, dahil nasa Raketera era ako, pinatos ko yan. Free yung lunch namin, and yung dinner, ganyan, and yung transportation, kasi meron namang sumusumbong van sa amin, ganito, ganyan. So, ayan. And dito ko na-meet si Arabella. And same kami ng workplace sa Ayala. Pero siya sa Metro, cashier siya doon. Ay, hindi. Siya doon sa parang customer service. Tapos ako naman is sa isang boutique. Then, hindi ko alam na dito pala kami mag-meet sa Sabong International na Racket. So, ayan, parang naging super friends din kami dyan. Ayan. And si Maddie, super it. So, ito yung pwesto namin. Ayan, kita nyo naman yung background, di ba? Isang sabungan yan. Then, yan, di ba? Sabungan, parang circle yan siya.
So, every area doon is by pair. So, dahil kami pair ni Arabella, ganito ganyan. Kasi sabi nila, mag-pick ka ng pair mo. So, dahil nga magka-workplace kami, parang ang gaan ng pagka-meet namin. So, ayan, kami nag-pair kaagad. And super mask kami kasi yung alikabok, ganito ganyan yung mga balahibo na manok. And then, ayan guys, di ba nga naka-sleeveless ako. Itong racket na to, isa na to eh. Malapit sa kapahamakan. Charot. Kasi, na-chancingan ako dyan. Kasi meron isang thunders na... Kasi ayan nga, oh. Tingnan nyo yung upuan, di ba? Parang paakyat. Paakyat yung thunders. Yung matanda. Paakyat siya. Bigla siyang humawak sa shoulders ko. Yung parang tumukod siya ba? So, syempre, I feel na parang nabastos ako, ganito, ganyan. And, alam mo yung feeling na ganon, yung moment na parang nabastos ka, hindi ka makapagsalita. Kasi parang, natameme ako na, oh my God, ano yun? Ganito, ganyan. So, dahil gets ako ng kasama ko, nagpalit kami ng upuan. Siya yung umupo doon, ganyan. Siya yung cashier dyan, tapos ako yung taga-encode sa system para pumasok yung bet ng mga thunders. Kasi nga, sa buong international. Ganyan. Pero hindi kami nagsayaw-sayaw ha, gaya ng mga nakikita nyo sa mga ibang clips na nagpapasexy na sumasayaw na naka-brat panty. Hindi ganun. Ano lang kami dyan? Teller. Ganyan. So, ayan. Ano yung 3, ano yan guys? 3 days yung run ng racket na yan. Pero 1 day lang ako kasi hindi ko kinaya. Bigla ako nagkasakit kasi inabot kami ng 11 PM. Nag-start ata kami ng 10 AM. Tapos inabot kami ng parang magmi-midnight. Ganto ganyan kasi bago kami sahuran is kailangan matapos ka agad. Nagligpit, bla bla, chuchu, etc. So, syempre dahil naka-sleeveless ako, ginawin ako kasi payat ko dyan. Ayan, nagkasakit ako. Nilagnat ako the next day. So, hindi na ako nag-report. So, 1 day lang ako. And sa 1 day na yun guys, is naka 1.3 ako. And sobrang tuwang-tuwa na ako doon. Is naka 1.3 ako. Kasi that time is parang ang laki pa ng 1,000, diba? Tingnan niyo yung mukha ko. Parang halatang magkakasakit. Then, next photo is, ayan. Sabi to sa hindi ko ma-imagine na pinatos kong racket, guys. Ito yung time na nag-resign ako sa Mitsubishi kasi nag-online training ako sa Pagcor. Ayan. Wala akong pera doon. Kasi naubos yung savings ko, yung last pera ko, yung mga last sahod ko sa Mitsubishi na ubos. So, syempre, para kasi inabot ng mga 3 months yung training kasi, basta, ganun. Dahil sa wala akong pera, sinat ko si Maddie, si Jenny na, Maddie, meron ka bang racket dyan? Ganito ganyan, kasi kailangan ko, bla bla chuchu. Magpunta kasi akong Davao kasi doon ako maasay, wala akong pera, ganito ganyan. So, binigyan niya ako ng racket, which is ito. Kasi ito lang yung parang available, and thankful din ako na pinatos ko to kasi, alam niyo, nakatulong din. Kasi ang laki rin na nakita ko dito. Ano to? Parang everyday. Oh, yes. Everyday yung racket na to. A-assign ako sa iba't ibang the generics pharmacy na branch. Then, magbebenta ako ng mga, ano ba to? Pamahid. Yung mga, alam niyo yun? Parang mga effervescent oil, ganyan. Ito. Nakalimutan ko sa pangalan nito. Basta ito balsam, tapos ganda pura, chuchu. Ayan, so para siyang ano din, para siyang effervescent oil. Then ito parang bitit, ganyan. So pinatos ko yan. So grabe yung sales token yan. Parang, alam mo yun, parang nauuto ka ng tao para lang magka-sales, ganito. Pero syempre naman effective naman tong product nila kasi nga na-try din namin to sa bahay. Syempre nabigyan ko yung lola ko, yung mama ko, yung kapatid ko, and ayan, effective naman siya. And ayun na nga. Pero syempre kailangan mong mag-charge ng tao na, ma'am, ganito, ganyan. So pag may bumibili sa akin, tuwang-tuwa ako. And alam nyo guys na sobrang natutuwa yung coordinator ko dito sa akin. And ayaw niya akong payagang umalis. Kasi nung time na sabi ko, ma'am, mag-stop na ako kasi pinapatawag na ako ng Pagcor, magdadavaw na ako, ganito ganyan. Tapos, alam niyo yun, parang nag-beg, hindi naman siya nag-beg, parang kinausap niya ako ng masinsinan na, alam mo ba na yung Pagcor is magko-close na, ganito ganyan, kasi meron siyang friend na Pagcorian sa Bacolod na nasa yung dealer. And sabi niya is nagwo-worry daw yung dealer kasi
parang may mga chismis daw na magko-close yung Pagcor, bla bla chuchu. So, baka daw bigla ako abutan ng close. So, baka daw maisipan ko na sa kanya na lang ako mag-work, ganyan. Siguro natutuwa siya sa sales ko, ganyan. So, ayun na nga. Pero syempre, kailangan ko i-pursue yung Pagcor. Sabi ko sa kanya, ma'am, sorry, ganito ganyan, pero kailangan ko na talaga mag-stop kasi magdadabaw na ako. Yan. So, ayun, that's my racket life. And sobrang thankful ako, guys, na napagdaanan ko yung ganong era kasi feeling ko nag-grow talaga ako. Na-enhance yung skills ko, kung paano ako magharap sa tao, paano ako kausapin, paano ako magbenta, ganito ganyan, di ba? Isa pa nung during my college years is it really helps kasi hindi na ako humingi sa mama ko ng yung mga kailangan ko for graduation, ganito ganyan, kasi galing sa racket ko yung pinanggastos ko. Siguro yung ano lang ng mama ko is yung sa reception, ganito ganyan. So, ayun. And those years, those days is nakamit ako ng mga friends na tumatak sa akin. And dala-dala ko sila ngayon. And alam niyo yun, ang sarap sa feeling na magkaroon ka ng kaibigan. Yung parang same ng humor mo, ganun. Talagang it attracts lang, di ba? So, ayun na nga. Nakakatuwa balikan yung mga panahon na naghahanap ako ng pera. So, feeling ko blessed na rin ako. And kahit sa, alam niyo malayo pa, pero malayo na, ganyan. Kasi dati is, kailangan ko talaga maganda kuba, maganda kayod para maibili ko yung gusto ko. Makakain ako sa isang fast food. Pero ngayon is ginagawa ko na lang karinderya yung Jollibee, ganyan. So, blessed pa din. And I'm so thankful na napagdaanan ko yun. Ganun talaga siguro, guys, no, na kahit hindi mo ikakaganda, like, ayun na nga, like nung sa sneakers ako, hindi maganda tignan na nagsisigaw ako dun sa downtown, nagbebenta ako, makita ako ng mga classmates ko, ng mga friends ko, si Krisa nagbebenta ng sneakers sa downtown, nagsisigaw, ganyan, di ba? Parang kapangit tignan, pero hindi ko naiisip yung mga ganon, kasi yung isip ko nun is, I need money, and wala akong pakialam kung ano yung looks ko dyan. Kita nyo naman, kahit nung nag-summer job ako, pangit-pangit ng haba ng uniform ko, wala akong pakialam, di ba? So, yun. And I'm so happy na, yun na nga, napagdaanan ko yung ganong era kasi nga, nag-grow nga ako. And, ang dami ring lessons na nadala ko kung paano, at talagang, talagang na-feel ko yung walang-wala na kung paano humanap ng pera, kung paano mag-reach out sa mga tao na ganito ganyan. And I'm so blessed na meron ako mga kaibigan na tumutulong sa akin. Those racket days is ang sarap balikan, ang sarap tignan ng mga pictures na yung time na yun is, ay ganito ako kapangit tignan, uy nag-racket ako sa sabungan, ganito ganyan. Kaya every time na makikita ko sa Facebook yung mga nagtiteller sa sabungan, naalala ko yung self ko na napagdaanan ko yan. Nakaka-happy siya balikan, as in. Kasi hindi lahat is ganun eh. Iba-iba kasi tayo ng status sa life. And natutuwa ko kasi parang, syempre mai-look back mo ba yung status mo before, mako-compare mo sa present, ganyan. And sobrang layo. As in, sobrang layo. Pero nung time na yun, alam niyo ba, na nung time na nagraraket ako, ang dami kong pera. Pero ngayon nagtatrabaho ako sa Pagcor, ba't wala akong pera? Oh my God. Isa dun sa mga lessons na ano ko is, dapat marunong ka humawak ng pera. Hindi basta-basta waldas lang ng waldas. Ganyan. Kasi ang bilis maubos ng pera. Talaga. Sa totoo lang. Pero ngayon na sumasahod na ako ng 5 digits is nauubusan pa rin ako. Kasi yung mga luho ko, mga cups, sapatos, bags, etc. Lalo na yung mga skincare ko. Ganun. Kasi syempre lume-level up tayo eh. Is, ang bilis maubos ng money. Kaya ngayon, nililimit ko na yung self ko na dapat ganito lang. So, yun. So, thank you for watching my story. And, hope you subscribe my YouTube channel. Charot.
subscribe nyo my YouTube channel. Mapagyapon na ano ba? Mapagyapon na monetize. Yeah. So, yun. And to all my friends na nagwa-watch ng video ko na nakasama ko sa racket is namimiss ko na kayo. Namimiss ko na yung bonding natin. Hopefully, pag uwi ko sa October, sa Bacolod is mamimit ko kayo. So, yun lang. Thank you for watching. God bless.